Tiniyak ng pamahalaan ng Croatia na walang kukuning placement fee sa mga Pilipinong makakapasok sa kanilang bansa sa ilalim ng unang government-to-government o G2G hiring program. Katuwang ang Department of Migrant Workers o DMW. Nitong Lunes, isinapinal ng dalawang bansa ang mga patakaran at gabay para sa pilot implementation ng G2G program. Si Cherry Light magbabalita. Pangarap mo bang makapagtrabaho sa bansang kilala sa magagandang dalampasigan, sinaunang lungsod at higit sa lahat sa libu-libong isla? Ito ang Croatia na nasa pagitan ng silangan at kanlurang Europa at tinaguriang Land of a Thousand Islands. Isang destinasyong unti-unting nagiging bagong tahanan ng oportunidad para sa mga Pilipino. Sa tulong ng government-to-government hiring program ng Department of Migrant Workers, muling binubuksan ng Croatia ang kanilang pinto para sa mga manggagawang Pilipino. Walang placement fee at may katiyakang proteksyon. Isinapinal ng dalawang bansa ang mga patakaran at gabay para sa pilot implementation ng G2G program sa ginanap na Joint Committee meeting on the Memorandum of Cooperation in the Field of Labor Market nitong Lunes sa DMW Central Office sa Mandaluyong City. Pinangunahan ng pagpupulong ng mga opisyal ng DMW at ni State Secretary Ivan Vidic ng Ministry of Labor, Pension System, Family and Social Policy ng Croatia, kung saan tinalakay ang mga hakbang para sa maayos, patas at ethical na proseso ng pagre-recruit ng mga Filipinong hotel workers. Nitong Setyembre 24, 2025, ang itinakdang deadline ng submission ng aplikasyon habang Oktubre 15, 2025 gaganapin ang interview para sa mga pre-qualified applicants sa DMW Central Office. Kabilang sa mga ito sina John Carlo Joquino mula Pangasinan at Ryan Litawa mula Tugigaraw na bumiyahe pa patungong Maynila para sa kanilang nakatakdang interview bilang hotel workers sa Croatia. Parehong first-timers sa abroad ang dalawa at ayon sa kanila, ang pangunahing dahilan ng pag-aabroad ay ang matinding kahirapan sa buhay. Nag-aral po ng TESDA para makakuha ng in situ, tapos yun po, naghintay po ng ilang buwan hanggang sa makakuha ako ng islat. Sa Bicol pa po yung nakuha kong islat. Nagbiyahe pa ako ng Bicol ng 3 araw, pabalik po sa Pangasinan. Tapos po, nasama po kami sa 212 na shortlisted po ngayon at may interview po bukas. As a fresh graduate po, Croatia po ang napili ko kasi ito po ay pinakamagandang country, such a beautiful country. And then, isa pong magandang opportunity po para sa akin, for my family to work abroad. Sa layuning higit pang patatagin ang ugnayan ng Pilipinas at Croatia, ipinagdiriwang ng Department of Migrant Workers ang Philippine-Croatia Friendship Week ngayong Oktubre 14, 2025 sa DMW Central Office. Layunin ng selebrasyon na ipakita ang matibay na pagkakaibigan at kooperasyon ng dalawang bansa, lalo na sa larangan ng paggawa at proteksyon ng mga migranteng manggagawa. By the government-to-government or G2G pilot hiring program, providing job opportunities for Filipino workers in Croatia's thriving hospitality sector. With much excitement, we are pleased to share that tomorrow, the initial recruitment activity begins. I would like to say that our goal is to provide dignified work, a home, much more than just a job. Not just a place to work and live, but also a place where you can feel familiar, where you can have, you could say, almost family. And this is why we would be very happy to fill all the positions that we have vacant with people from the Philippines. And when it comes to peoples, one of the most valuable aspects for our growing relationship is the presence of workers from the Philippines in Croatia. There are almost 16,000. Sa Philippine-Croatia Friendship Week, muling ipinamalas ng DMW ang hangarin nitong palawakin ang mga oportunidad para sa mga Pilipino sa ibayong dagat habang pinangangalagaan ng dignidad, karapatan at kinabukasan ng bawat manggagawa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNA News.